So, nung kasagsagan ng bagyong Karina, nagtanong ako dito sa husband ko kasi my husband is a multimedia editor of a political vlogger. So, nagtanong ako sa kanya kung nagparamdam na ba itong si Pangulong BBM kasi parang wala pa ako naririnig na namamahagi siya ng tulong nung time na yun. However, kasi nga sobrang lakas nung bagyo nung time na yun, yun yung unang araw na umatake yung bagyo sa atin. So, the next day, ay ito na nga, nagkalat na nga yung mga footages and yung mga photos wherein nakita natin na ang daming pinuntahan ni PBBM na mga evacuation centers at vinisit niya yung mga evacuees kung saan-saang lugar siya nakarating. And buong araw niya yata itong ginawa kasi nakapunta siya ng Valenzuela, Malabon at nakaabot pa nga siya ng Marikina area. Nakasakay siya ng armored car at namahagi siya ng tulong. Tinignan rin niya yung mga kondisyon ng ating mga kababayan na salanta ng bagyo. Tinignan din niya yung kalagayan ng bawat lugar at kung ano pa yung magagawa niya para tuluyan na ngang wakasan itong mga pagbabaha sa mga lugar na ito. At nakita nga niya na ang problema dito ay yung mga drainage. Kasi di ba may na-mention siya na ginagawa ng paraan yung mga calamities, ganyan. Tapos particularly yung mga pagbabaha dito sa Pilipinas. So ang sinabi niya dito, sana matuto naman yung mga tao, huwag kayong magtatapon ng basura dahil yung basura yun na nagbara doon sa mga pump natin kaya hindi kasing effective na pwede. So eto naman, nagsalita naman to si Raulo Manuel ng Kabataan Party List, no? At sinabi nga niya dito na mata pobre din daw. Mata pobre? Paano naging mata pobre sa part na yun? Pakitang tao daw kasi pakitang tao daw yung pag-tour nito sa baha ni PBBM. Kasi kung sigurado siya sa tingin niyang sanhi ng mga basura, sinabi ba niya sa mukha mismo ng mga pamilyang nasalanta na kasalanan nila ang pagbaha dahil sa kanilang basura. So parang ang pinapahiwating ni Raul Manuel dito ay nanisi pa si Pangulo sa mga nagiging sanhi nitong mga pagbabaha at sa sitwasyon ng mga nasalanta na kababayan natin sa ngayon. Walang importante kasi dito is kumikilos yung ating Pangulo at tinitingnan niya yung mga sitwasyon ng bawat lugar at tinitingnan niya kung ano yung pwede niyang magawa. Yun yung importante doon, no? At saka masyado tayong parang tinitreat natin yung Pangulo na ano ba to? Diyos ba to? Magician ba to? Tao lang po ang ating Pangulo at syempre ay hindi niya naman lahat yan magagawa, di ba? Kumbaga parang nakailang administrasyon na nga tayo, ang dami pa rin nating problema. Wala talagang perpektong Pangulo. So eto, syempre natural lang na meron talagang detractors, no? Ang kati ng mata ko. Marami talagang detractors na umaaligid, no? At talagang lahat na lang ng gawin at ginagawang issue, no? Nitong mga to at may masisilip at may masisilip na mga yan. So anyways, tinitingnan ng ating Pangulo kung anong anggulo yung una niyang gagawin at kung saan ba yung root cause nitong mga pagbabahang ito. At ang importante doon ay nag-visit siya ng mga sites kung saan talaga nandoon yung baha. Particularly nga itong malapit sa ating lugar, yung Marikina na talagang halos malubog ang buong Marikina sa totoo lang dahil nga yung pababayan, di ba, from Antipolo. So yung tubig doon talaga bumabagsak sa Marikina. And secondly, meron din river ang Marikina. So most likely pag umapaw talaga yon talagang bubulusok ang tubig. So syempre nagsalita na naman ng mga anti-government tungkol sa mga nagagawang ito ni PBBM na pakitang tao lamang daw ito. Mahirap naman tong pakitang tao na to. Mag-i-effort ka para lang magpakitang tao, di ba? Sana huwag ka na lang kumilos. Si Sarah nga ay nasa ibang bansa, di ba? Sa Taylor Swift concert. Ano pa? Pero like what I've said, siguro yung trip ni VP Sara sa ibang bansa ay long-planned vacation na ito. So, di ko masyado sinisilip yung part na yun. Sa akin to, sa akin to. Baka may mag-react na naman dyan. Sabihin na naman bayaran na kiss. Pero wala naman akong kinakampihan sa mga to na dahil nga hindi sila ang aking binoto. Kagaya na lagi ko sinasabi, hindi ko binoto si BBM, hindi ko binoto si Duterte, no? Wala. Hindi sila yung bet ko. So, pero however, I support the administration, the present administration, kasi yun naman talagang dapat kung sino yung nakaupo. Suportahan na lang natin kasi nga kailangan natin ng unity sa ating bansa.
ang importante talaga dito ay nakapagpaabot ng tulong ang lahat ng mga public officials natin, no? Ito mga government officials natin ay namahagi ng tulong. Importante na nandyan sila talaga at present sila at these times kasi yun ang kanilang obligasyon sa atin, no? Unlike itong mga artistang army reservist nga na sinisilip ngayon ng mga netizens, no? Kasi marami tayo mga army reservists na celebrities na hanggang papogi lamang daw. So far, ang nakita lang na tumulong dito sa mga celebrity na army res... So far, ang mga nakita lang na mga tumulong dito sa mga celebrity army reservists ay sina Ronnie Liang, Rocco Nacino, Dingdong Dantes, si Beatrice, yung beauty queen, Beatrice Luigi Gomez, sino pa ba? Si David Chua ba yun? Ewan? Sino ba yun? Tapos ito sino pa ba? Si Ruru Madrid nandun din daw. Nakita din daw na tumulong. At syempre, pasalamat tayo sa kanila. Yung iba wala na, nagtago na. Diba? Ayaw maputikan, ayaw magkasakit, ayaw maulanan, ganyan. So anyway, importante talaga sa mga ganitong kalamidad ay magtulong-tulong, no? Hindi lang naman kasi talaga ang presidente natin ang dapat kumilos. Si isa lang kasi yan. Tapos pag may hindi nagawa, sisilipin. Diba? Kung ano-ano na naman pang-uokra yung sasabihin. Kaya nga meron siyang mga galamay meron siyang mga offsprings. Offsprings! So anyway, no, dapat talaga sa mga ganitong panahon ay magtulong-tulong at yung may mga kaya at may kayang iabot i-share natin sa mga nangangailangan at mga nasasalanta. No, be part of the community. Be a part of the community. Ano pinagsasabi? No, kasi yung mga tao kala nila magician si BBM Buong Pilipinas agad pupuntahan. Diba? So anyway, thank you so much for joining me in this vlog. I'll see you on my next one. Please don't forget to subscribe and hit that notification bell. Bye-bye! The reason I did this was to really inspect because I wanted to see what the situation was. It's really different reading the piece of paper than actually seeing it and seeing what people have to go through. So, Valenzuela has the usual problem. Talagang basin yan lagi nababaha ang Valenzuela. But marami na silang flood control, pero nasa pawan itong sa dami ng tubig. So we have to relook, we have to re-examine some of the designs of our flood control. For example, this was not, the amount of water was not as bad as Ondoy. But the effect was greater than Ondoy. Mas malaki ang baha, mas maraming nabaha na lugar.